Mayo 2019, isang mainit na umaga sa isang baryo sa San Pascual, Batangas. Nagpasya si Ramon Ubando, may-ari ng isang malawak na lupain, na ipalinis ang kanyang lupa dahil plano niyang gamitin ang lote para magpatayo ng rest house. Kabilang sa mga ipinalinis ang isang lumang balon na halos isang dekada na ring napabayaan at hindi na nagagamit. Kasama ang 2 tauhan, sinimulan nilang linisin at alisin ang mga nakaharang sa bunganga ng balon. Gumamit sila ng timba, lubid at kawit upang maiahon ang mga putik at bato sa ilalim. Sa simula, puro basura lamang ang lumalabas, sirang kahoy, plastik at ilang bato na matagal nang naiipon sa loob. Ngunit habang tumatagal ang paglilinis, napansin ng isa sa mga tauhan na may kakaibang bagay sa loob ng timba na kanyang hinihila pataas. Isang maputlang bagay na hindi maituturing na bato o kaya'y kahoy. Nang maiahon ito sa ibabaw at matamaan ng liwanag, doon nila napagtanto ang isang nakakatakot na posibilidad. Isa itong buto ng tao. Napatingin ang mga lalaki sa isa't isa. Walang nagsalita. Ilang sandali pa, muling naghulog ng timba ang isa sa kanila sa loob ng balon. Nang muli itong maiahon, may iba pang buto na sumama sa putik. Sa puntong iyon, tumigil na sila sa ginagawa. Agad na ipinagbigay alam sa barangay ang kanilang nadiskubre. Ilang minuto lamang ang lumipas ay dumating ang mga barangay tanod at kinordon ang lugar. Mula roon ay tumawag sila ng pulis upang magsagawa ng mas masusing pagsusuri. Bandang tanghali, dumating sa lugar ang mga tauhan ng PNP. Nilagyan nila ng police line ang paligid ng balon habang nagsisimula ang retrieval operation. Maingat nilang iniahon ang bawat piraso ng buto na natatagpuan sa ilalim. Ayon sa paunang pagsusuri ng forensic team, malinaw na ang mga buto ay mula nga sa katawan ng isang babae. Batay sa kondisyon ng mga labi, tinatayang matagal na itong patay. Maaring ilang taon nang nakabaon sa balon. Matapos makuha ang lahat ng posibleng ebidensya, dinala ang mga buto sa forensic laboratory para sa mas detalyadong pagsusuri. Kasabay nito, nagsimula ring balikan ng pulisya ang mga lumang missing person records sa Batangas at mga kalapit na lugar. Layunin nilang matukoy kung sino ang maaaring biktima. Sa mga lumang dokumento, may isang pangalan ang agad na napansin ng mga investigador. Si Aprilyn Calmay, isang babaeng naiulat na nawawala pa noong 2014. Ayon sa lumang police report, si Aprilyn ay isang OFW na umuwi sa Pilipinas matapos magtrabaho sa Dubai. Ngunit matapos ang araw ng kanyang pagdating sa bansa, hindi na siya nakita pang muli. Si Aprilyn ay kilala sa kanilang barangay bilang isang simpleng babae na nagdesisyong mangibang bansa upang makatulong sa kanyang pamilya. 2 taon siyang nagtrabaho sa United Arab Emirates bilang domestic helper. Ayon sa kanyang mga magulang, masipag at matyaga itong si Aprilyn. Halos lahat ng kinikita niya ay ipinapadala sa Pilipinas upang suportahan ang kanyang 2 anak na lalaki. Ang mga bata ay naiwang na sa pangangalaga ng kanilang ama na si Carlos Calmay, habang siya
ay nasa abroad. Ngunit kahit nagtatrabaho sa ibang bansa, hindi naging maayos ang relasyon ng mag-asawa. Ayon sa mga kamag-anak ni Aprilyn, madalas umano silang mag-away ni Carlos sa tuwing tumatawag siya mula sa ibang bansa. Pinaghihinalaan ni Aprilyn na may ibang babae ang kanyang asawa. May mga pagkakataon ding matagal silang hindi nag-uusap dahil sa mga alitan. Noong Hunyo 2014, ipinaalam ni Aprilyn sa kanyang mga magulang na siya ay magbabakasyon sa Pilipinas. Ngunit may isang bagay na kapansin-pansin sa kanyang plano. Hindi niya nais ipaalam sa kanyang asawa ang kanyang pag-uwi. Ayon sa kanyang ina, sinabi ni Aprilyn na nais muna niyang ayusin ang ilang personal na bagay bago siya makipag-usap muli sa kanyang asawa. Hindi malinaw kung ano ang kanyang balak na gawin, ngunit tila may iniisip siyang plano. Ang huling tawag ng kanyang ina kay Aprilyn ay nang sabihin nitong nakarating na siya sa Manila. Ayon sa kanyang salaysay, pansamantala muna siyang tutuloy sa bahay ng isang kaibigan. Hindi niya binanggit ang pangalan nito at sinabi lamang na may kailangan siyang ayusin bago siya tuluyang umuwi sa Batangas. Pagkatapos ng tawag na iyon, wala nang sumunod na balita. Hindi na muling nakontak si Aprilyn. Hindi siya nakauwi sa kanilang bahay sa Batangas. Hindi rin siya bumalik sa kanyang trabaho sa United Arab Emirates. Ang kanyang telepono ay tuluyang hindi na rin matawagan. Nang tumagal ang ilang linggo na walang balita, nagpasya ang kanyang pamilya na i-report na sa pulisya ang kanyang pagkawala. Ngunit sa kabila ng investigasyon noon, walang malinaw na lead ang mga awtoridad. Walang testigong nakakita kung saan siya nagtungo matapos makarating sa Maynila. Walang dokumentong makapagpapatunay kung sino ang kanyang kinita o kung saan siya tumuloy. Sa paglipas ng mga taon, nanatiling bukas ang kaso ngunit walang direksyon. Unti-unti, nasanay ang pamilya ni Aprilyn sa kawalan ng sagot. Ang tanging natira sa kanila ay ang mga lumang litrato at ang alaala ng isang ina na hindi na muling nakita ng kanyang mga anak. Ngunit makalipas ang 5 taon, muling nabuksan ang misteryo ng kanyang pagkawala. Matapos makuha ang mga buto mula sa lumang balon sa San Pascual, isinailalim ang mga ito sa masusing forensic examination. Isa sa pinakamahalagang hakbang ay ang DNA testing upang matukoy kung sino ang biktima. Kumuha ng DNA sample mula sa mga magulang ni Aprilyn Calmay upang maikumpara sa mga butong natagpuan sa balon. Makalipas ang ilang linggo ng pagsusuri, lumabas ang mga resulta. Nag-matched ang DNA. Ang mga buto na natagpuan sa balon ay kay Aprilyn. Sa puntong iyon, muling binuksan ng pulisya ang kanyang kaso, ngunit hindi na bilang isang simpleng missing person. Isa na itong kaso ng pagpatay. Dahil dito, nagsimulang balikan ng mga investigador ang lahat ng posibleng taong maaaring nakasama ni Aprilyn noong araw na dumating siya sa Pilipinas. Isa sa mga unang pangalan na lumitaw sa kanilang investigasyon ay ang dating tenant ng lupang kinaroroonan ng balon, si Leopoldo Salinas, 37 anyos. Ayon sa may-ari ng lupa, si Leopoldo ay tumira sa lugar ng halos 1 dekada bago siya umalis noong 2016. Tahimik umano ang lalaki at madalas ay hindi nakikihalubilo sa mga kapitbahay. Matapos malaman ang kanyang pangalan, agad siyang hinanap ng pulisya.
hindi naging mahirap ang paghahanap dahil itinuro ng landowner kung saan siya kasalukuyang nakatira na nagkataong sa kabilang barangay lamang. Dinala si Leopoldo sa presinto para sa interogasyon at mababanaag sa kanyang mukha ang kaba sa mga oras na iyon. Sa simula, itinanggi niya na may kinalaman siya sa pagkawala ni Aprilyn. Ngunit habang tumatagal ang pagtatanong at ipinapakita sa kanya ang mga ebidensya, unti-unti siyang nabigatan sa presyon ng imbestigasyon. Kalaunan, nagsimula siyang magsalita. Ayon sa kanyang salaysay, nagkakilala sila ni Aprilyn habang nasa abroad pa ito. Nag-umpisa ang kanilang komunikasyon sa social media. Sa simula ay simpleng kumustahan, ngunit sa paglipas ng panahon ay naging mas personal ang kanilang pag-uusap. Habang nasa UAE si Aprilyn, naging madalas ang kanilang pag-uusap sa chat at tawag. Unti-unti, nagkaroon sila ng long-distance relationship. Ayon kay Leopoldo, sinabi umano ni Aprilyn na siya ay single at naghahanap ng makakasama panghabang buhay. Ipinangako naman ni Leopoldo na tutulungan siyang magsimula pagbalik niya sa Pilipinas. Pinlano nilang magtayo ng maliit na negosyo at magsama bilang magkapareha. Hindi ipinaalam ni Aprilyn sa kanyang pamilya ang tungkol sa lalaki. Pinili niyang itago ang kanilang relasyon. Sa salaysay ni Leopoldo, malinaw na nagkita sila noong araw na dumating si Aprilyn sa Batangas matapos ang kanyang pagdating sa Maynila. Ngunit ang pagkikitang iyon na dapat sanay simula ng bagong buhay ang siyang magiging simula ng isang krimen na matagal mababaon sa ilalim ng isang balon. Matapos umamin ni Leopoldo Salinas na nagkita nga sila ni Aprilyn Calmay noong araw na dumating ito sa Batangas, lalong naging interesado ang mga investigador sa kanyang nakaraan. Nagsagawa ang pulisya ng masusing background check sa lalaki. Sa kanilang investigasyon, lumabas na si Leopoldo ay hindi bagong mukha sa mga kaso ng karahasan. Ayon sa mga lumang records mula sa kanyang dating probinsya sa Bicol Region, minsan na siyang nasangkot sa isang kaso ng pagpatay ilang taon bago siya lumipat sa Batangas. Gayunpaman, hindi na ituloy ang kaso dahil hindi na nagpursige ang pamilya ng biktima na habulin ang lalaki. Dahil dito, nagawa niyang lumipat ng tirahan upang magsimula ng panibagong buhay. Sa mga taong tumira siya sa lupang pagmamay-ari ng isang residente sa San Pascual, Batangas, bihira siyang makihalubilo sa mga kapitbahay. Karamihan sa kanila ay hindi gaanong nakakakilala sa kanya. Ngunit nang ipakita ng pulisya ang larawan ni Aprilyn sa ilang residente na nakatira malapit sa dating inuupahang bahay ni Leopoldo, may ilang nagulat. May mga nakapagsabing nakita nila ang isang babaeng kahawig ni Aprilyn na dumating nga sa bahay ni Leopoldo noong taong 2014. Ayon sa isa sa mga kapitbahay, ang babae ay nanatili sa bahay ng lalaki ng halos 1 linggo, ngunit hindi na rin nakita pagkatapos. Para sa mga investigador, malinaw na may mahalagang koneksyon si Leopoldo sa pagkawala ni Aprilyn. Unti-unti ring nabuo ang timeline ng mga pangyayari. At habang lumalalim ang investigasyon, unti-unti ring lalabas ang tunay na nangyari sa loob ng bahay na iyon. Ang pangyayaring magdadala sa katawan ni Aprilyn sa ilalim ng isang lumang balon. Ayon sa pamilya ni Aprilyn Calmay,
Bago siya umuwi ng Pilipinas noong 2014, nakaipon siya ng halos 100,000 piso sa 2 taong pagtatrabaho sa ibang bansa. Plano sana niyang gamitin ang pera para magsimula ng maliit na negosyo pagbalik niya sa bansa. Ito rin ang perang dala niya nang makipagkita kay Leopoldo sa San Pascual. Sa patuloy na interogasyon, unti-unting inamin ni Leopoldo ang nangyari sa loob ng bahay kung saan sila tumira. Ayon sa kanyang salaysay, sa unang mga araw ng pananatili ni Aprilyn sa kanyang bahay ay maayos naman ang kanilang pagsasama. Pinag-usapan nila ang plano na magsimula ng negosyo at ang posibilidad na magkasama silang mamuhay sa Batangas. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa. Doon umano nalaman ni Leopoldo ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Hindi agad sinabi ni Aprilyn na meron na siyang asawa at 2 anak bago pa sila nagkaroon ng relasyon sa social media. Para kay Leopoldo, pakiramdam niya ay niloko siya. Ayon sa kanyang pahayag, doon nagsimula ang matinding galit. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo sa loob ng bahay na nauwi sa pisikal na kumprontasyon. Sa gitna ng galit at tensyon, sinaktan ni Leopoldo si Aprilyn hanggang mawalan ito ng buhay. Matapos ang pangyayari, saka lamang niya naisip kung paano itatago ang krimen. Ayon sa kanyang pag-amin, wala raw siyang planong pagnakawan si Aprilyn nung una. Ngunit nang mapagtanto niyang wala na ang babae at wala nang makakaalam sa nangyari, kinuha niya rin ang pera at ilang mahalagang gamit na dala nito. Hanggang ngayon, hindi na rin na-recover ng pulisya ang mga bagay na iyon, kabilang ang perang naipon ng babae. Sa reconstruction na isinagawa ng mga investigador, pinaniwala ang pinatay si Aprilyn sa loob mismo ng inuupahang bahay ni Leopoldo. Pagkatapos nito, dinala niya ang katawan sa likod ng bakuran kung saan naroon ang lumang balon. Doon niya itinapon ang katawan upang maitago ang krimen. Sa loob ng maraming taon na natiling tahimik ang lugar, umalis si Leopoldo sa lupang yun makalipas ang ilang taon at lumipat sa ibang barangay. Walang nakapansin sa lihim na iniwan niya sa ilalim ng balon. Ngunit matapos bawiin ng may-ari ang lupa at ipalinis ang bakuran noong 2019, tuluyan na ngang nahukay ang katotohanang matagal nang nakabaon sa ilalim ng tubig at putik. Matapos ang pag-amin ni Leopoldo Salinas at ang mga ebidensyang nakalap mula sa forensic examination, agad na isinampa ng pamilya ni Aprilyn Calmay ang kasong murder at robbery laban sa lalaki sa korte sa Batangas City. Sa pagdinig ng kaso, ipinakita ng prosekusyon ang mahalagang ebidensya. Para sa pamilya ni Aprilyn, mahirap ang bawat araw ng pagdinig. 5 taon nilang hinintay ang sagot sa tanong kung ano nga ba ang tunay na nangyari sa kanilang anak. Sa wakas, matapos ang mahabang paglilitis, naglabas ng desisyon ang hukuman. Napatunayang guilty si Leopoldo Salinas sa krimen. Dahil sa bigat ng ebidensya, hinatulan siya ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong. Para sa pamilya ni Aprilyn, hindi na may babalik ang kanyang buhay. Ngunit ang hatol ng korte ay nakapagbigay ng kapayapaan at pagtatapos sa panahon ng pangungulila at katanungang walang kasagutan. Naway nakapag-iwan ang kasong ito ng mensahe at babala sa kung gaano kapanganib ang panloloko at ang katotohanang walang lihim na hindi mabubunyag kahit pa ito ay mabaon
sa malalim at madilim na balon. Darating ang panahon na ito rin ay malalantad.